Hello guys, ngayon ay araw ng Undas. So ngayon ay gabi na ng November 1. Ngayon ay alas 11 na ng gabi. So kaya gising pa ako, ay inantay ko matapos yung inuman. Tapos habang nag-aantay ako ay nag-scroll ako sa Shopee at Lazada, nagko-comparison ako kung saan may murang bilihan ng lighter. So nakakita na ako, hindi ko na kailangan pumunta sa Lipa. So yan guys, nag-a-alarm yung ating CCTV. Yan ay nakaset ng alarm ng alas 11 hanggang 5:30 ng madaling araw. So, nalaman kong 11 o'clock na. Nung naglalagay ako ng yelo dito guys, ayan, ito lang yung nilagay ko, ginawa kong yelo ngayon. Hindi ko na dadagdagan, bukas na lang kasi inaantok na ako kasi 11 na nga. At yan, bukas ko na lang ulit dadagdagan kasi pag dinamihan ko pa yan, matutunaw itong nasa taas na buo na. Ito kasi, yung mga buo na, inilalagay ko dito sa kabilang, dito, sa kabila. Hindi ko to nilalagyan ng hilaw na yelo. Kasi dyan nakalagay yung frozen ko, saka yung Graham bar. So, kaya ako napablog ngayon, naantay ko sana kung kailan mamamatay yung solar lights. Kasi minsan tinitignan ko sa CCTV. Minsan kasi, ay sarado na ako. Hindi ko na na-check kung anong oras na. Wait lang, lalayo tayo sa CCTV. Nade-detect niya tayo. So, ipapakita ko sana sa inyo yung aking string lights na share ko sa inyo noong nakaraan. Kasi may nanghihingi ng reviews. Mag-reviews daw ako, kumusta. So, ngayon guys, sakto mag-start ako mag-vlog. Bigla siya namatay. Hindi ko na sa inyo mapakita. Pero nabidyohan ko siya. Yung ating string lights ay automatic na bubuhay pag na-detect niyang madilim na. Siguro mga 6 o'clock, mga ganyan. Minsan ay mas maaga, minsan yung ay late na. Tapos ngayon 11 o'clock siya namatay. So, sobrang tagal na siya ay buhay. Solar yan. So, wala tayong gastos ng kuryente dyan. Kaya doon sa nagtanong na gawan ko ng reviews yung ating solar string lights yan. Okay na okay yung Bosca talaga guys. Syempre, hindi siya kasing tagal nung ating mga solar dito na pinatay ko na kasi magsasarado na sana ako. Ang igay ng ating yan. Hindi katulad yan kasi malaki kasi yung panel niyan guys. Malaki yung solar panel niyan sa taas kumpara doon sa ating string lights. So ngayon, update ngayon mga kasari. Ngayon ay gabi ng November 1. So ngayon lang ako nagsara kasi nga inantay kung matapos yung inuman. Kabi-kabilaan may naghihinuman. So inantay ko kasi sayang kung bibili pa sila ng alak tapos sarado na tayo. Kaya inabot ako ng alas 11. Inantay ko na mawala na ng kantahan sa video ko. Ibig sabihin tapos na sila mag-inuman. So magsasara na rin tayo. Update, ito yung benta natin guys. Naubos yung Red Horse ko, yung 4 ko, naubos yung Graham bar ko. Ang yellow ko, palibhasa alam ko na magiging mabenta. Dinoble ko yung pinatigas ko nung isang araw pa para hindi ako maubusan. So may natira pa siyang konti. Tapos yung Red Horse kanina, medyo hindi ako mapakali kasi kanina nagluluto ako ng ulam sa loob. Ngayon yung anak ko ang nakarinig ng doorbell, pumunta siya dito, siya yung nagbenta. Parang yung mga bata parang nabibigla pag may bumibiling mga matatanda. Bumili sa kanya ng Red Horse, 2 case. Hindi niya kilala, pinahiram niya yung bote. So, nagpanic ako. Sabi ko, ba't mo pinahiram? Ang mahal-mahal ng case. So, naririnig ko na, kinutuba na ako habang ako ay nagluluto. Kasi nagbukas siya ng gate. Ba't nagbukas ng gate? Nagbibenta lang naman. So, nang malaman ko, ay kaya pala sa gate pinadaan kasi 2 case yung binili ng Red Horse. So, tinanong ko siya kung taga saan, diyan lang daw. So alam ko yung lugar na sinabi. Tapos tinignan ko sa CCTV kung sino yung bumili, pero hindi ko talaga sila kilala, 2 lalaki. So nagpapanik ako, sabi ko paano yun? Kung pupuntahan ko doon baka sabihin atat na atat ako sa bote. So inantay ko, sabi ko babalik yun. Pag naubos yung 2 case, babalik yun. So yun nga, bumalik after maubos yung 2 case, pero hindi dala yung 2 case ko na basyo. Bibili ulit daw ng 2 bote. Sabi ko, hindi na ako magpapahiram. Nagkamali lang yung anak ko na magpahiram sa inyo ng bote, pero hindi talaga ako nagpapahiram. Pakidala muna dito yung basyo kong 2 para mapagbilhan kita. So, iniwan niya yung 500 pesos niya dito, mamaya niya raw babalikan pagdating ng bote. Dinala niya ulit yung mga basyo ko, 2 case, pero kulang na 1 bote kasi may laman pa raw, nagiinuman pa. So, pinayagan ko. Pero, siningil ko
yung deposit dun sa 500. So, nag-deposit ako sa 3 bote. Hindi niya alam, di ko sinabi. So, sasabihin ko na lang doon sa kakilala ko. Kasi parang bisita yung bumili sa akin. Ayun. Tapos, medyo lasing na rin kasi kaya hindi na ako nakipag-usap. So, ganun yung ginawa ko. Sabi ko, alam ko talaga, palibas matagal na ako nagtitindahan. Alam ko na babalik yun kasi bitin sa kanila yung 2 case. Nagtataka lang ako kasi may tindahan dyan bago sila dumaan dito. Siguro walang stock na beer, kaya ganun, kaya napapunta dito yung dapat ay bibili sa kanila, so dito bumili. Ang hirap lang kasi hindi ko alam kung saan ko pupuntahan nga, kasi hindi ko kilala ko yung nakatira pero hindi ko gamay kung saan papunta yun, hindi man ako mahilig mga pitba. Buti na lang, pasalamat ako, bumili ng Red Doors. So yun ang update ko lang mga kasari. Kumusta yung benta nyo ngayong November 1 mga kasari? Kahit papano ay paldo tayo, ano. Pero, alam niyo, walang mga artista ngayon dumating dito. Walang mga VIP or mga artista na galing sa Maynila. Hindi ko alam kasi taon-taon mayroong mga dumadating ng ganyan. Tapos yung mga bata ay nagti-trick or treat. At bihira ngayon ang nag-trick or treat. Iilan lang yung nag-trick or treat ng mga bata ngayon. Hindi katulad dati na talagang usong-uso pag nag-trick or treat yung isang barkadahan. Gaya yung isang barkadahan, so ang daming nagti-trick or treat. Ngayon parang hindi masyado. Nakakatuwa lang, naubos yung lollipop ko, yung graham bar ko, yung honey ko. Yung mga magiinom, ang hilig nila sa lollipop habang nagiinom. Graham bar sa kagoya, yung mga chocolate. Favorite na favorite nila pag nagiinom sila. Yung sisig kong frozen na benta ko rin. Tapos yung itlog ko, ubos na. Ang problema ko ngayon, baka sarado yung mga poultry. Walang magde-deliver ng itlog, wala na akong itlog, hindi ako nakapag-stock ng mas marami. Hindi ko naman kasi aasahan na yung ibang tindahan ay maubusan sila ng itlog. Yung itlog ko sana dito ay tansyado ng hanggang 3 araw, kaso naubos agad dahil nga maraming nagbilihan. So dahil walang ang pasok, kain ng kain yung mga tao, mas mabili nga yung undas. Update dito sa ating shinare, nito lang 31, kahapon nag-vlog ako ng 3 beses. Shinare ko sa inyo na parating yung stock ko kay grocery, at nakita ko nga after ko ma-display ay kulang-kulang pa rin, marami pa rin kulang. So marami kasing hindi ko nasama sa live selling ng pag-order kasi ako yung magla-live nun nalito siguro ako. Hindi ko nasama, so kanina nag-place order ulit ako sa tindahang tapat at saka sa grocery. Ang problema ko ngayon, walang mabilhan ng bigas na binibili ko doon sa tindahang tapat. Yung order ko walang dumating, dapat yung order ko na yun sa tindahang tapat may kasamang bigas yun, pero walang dumating na bigas. Tapos pupunta sana ako sa bayan, iniisip ko baka sarado, sayang lang pagpunta ko. Wala na akong bigas, siguro mga 3 kilos na lang yun. Bukas na try kong pumunta sa bayan, baka open yung mga tindahan, doon na ako bibili kahit medyo mahal para may maibenta lang tayo. Baka sakaling may bumili ng 5 kilos, sayang naman, 'di ba? So sayang yung kita, kaya bukas maaga bibili ako. Tapos ito, schedule nitong mga delivery sa paninda ay sa Monday pa. Magkasabay na yung schedule ng delivery ng tindahang tapat at ng grocery. So yun yung antayin ko para ma-replenish natin or malagyan natin yung mga wala dito. Nakalagay dito yung magic sarap na malaki. Yung lahat ng mga seasoning nandito magkakasama para alam kung saan hahanapin. Pag seasoning, dito agad ang punta. Pag palaman, dito ang punta. Pag sardinas, dito ang punta. So pag corned beef at meatloaf, dito ang punta. So ganyan, kahit na maliit yung tindahan natin, by section pa rin yung ating mga paninda, ano. Yan, kanya-kanya pa rin silang pwesto. Pag noodles doon, so ganun. So yan lang guys, ang update ko sa video ito. Maraming salamat. Happy selling. God bless. Bye-bye.